Bawat araw, pagbukas mo ng laptop o pag-unlock mo ng telepono mo, may isang tahimik na digmaan at isang napakabilis na negosyasyon na nagaganap sa background. Oo, na hindi mo na napapansin. Nakikita mo lang kasi na umilaw yung Wi-Fi icon, di ba? Tapos nakakapag-internet ka na agad. Pero ang totoo, may isang buong diplomatic summit na nangyari sa network bago ka pa makapag-load ng kahit anong webpage. Kumbaga, bago ka pa makapag-Google, may nag-usap na ng matindi sa likod. Eksakto. Kaya ngayon, sa malalimang paghimay natin, hihimayin natin itong tahimik na negosyasyong ito. Titignan natin yung mga protocol white papers, mga RFCs, at mga technical deep dives mula sa mga sources natin. Oo, mga research galing sa Infoblocks, cyber safety at iba pang cybersecurity labs. Tama? Gusto nating malaman hindi lang kung paano tayo nabibigyan ng IP address, kundi kung bakit yung mismong prosesong ito ay isa sa mga pinakamadalas na target ng mga attackers sa network mo. Talagang napaka-critical ng layer na yan. Alam mo yun, madalas kasi yung mga IT professionals natin tsaka mga sysadmins, nakafocus lang sila sa mga firewalls o kaya sa mga advanced endpoint protection. Yung mga flashy na security tools, di ba? Oo, yung mga sikat. Pero nakakalimutan nila na yung pinakapundasyon ng connection ng bawat endpoint, yung pagkuha pa lang ng identity sa network, may mga inherent flaws na agad. Nakakatakot isipin. May mga strict protocols na sinusunod yung mga devices, may mga handshakes, at dahil walang built-in encryption yung mga lumang mekanismong ito, napakadaling mang-hijack ng traffic. Lalo na kung hindi maayos yung arkitektura ng network mo. Kaya umpisahan natin sa pinakaugat. Bago pa man naging standard yung DHCP sa mga enterprise environments, nagsimula tayo sa tinatawag na boothip. Yung Bootstrap Protocol. Oo, noong mid-1985 pa ito. Sa ilalim ito ng RFC 951. Nilika ito para solusyonan yung isang napakalaking limitasyon ng naunang protocol, yung RARP. Kasi yung RARP, gumagana lang yan sa loob ng iisang physical broadcast domain Correct? Hindi siya pwedeng tumawid sa mga routers. Kaya ang laking inovasyon ng boothip ay yung pagpapakilala niya sa konsepto ng G-Addr field. Yung gateway IP address sa loob ng packet. Tama. At yan ang nagbigay daan para magkaroon tayo ng mga relay agents. At yan talaga yung nagbago sa lahat. Imbes kasi na kailangan mong maglagay ng dedicated server sa bawat solong floor o sa bawat VLAN ng isang building, Na sobrang magastos. sobra. Pwede ka na kasing magkaroon ng isang sentralizadong server sa mismong data center, yung router na yung bahalang kumuha ng broadcast ng kliyente, i-encapsulate niya ito bilang unicast traffic, tapos ipapadala sa server. At ito na nga yung naging pundasyon ng DHCP para sa IPv4. Yung ginagamit natin hanggang ngayon. Dito na pumasok yung sikat na DORA process, di ba? Discover, offer, request, acknowledge. Yung paboritong i-memorize ng mga kumukuha ng networking exams. Oo, pero teka, alam naman natin kung paano gumagana yung DORA sa hibabaw. Isa itong UDP broadcast trace. Sumisigaw yung kliyente sa port 67 at 68. At kung sino mang server ang unang sumagot ng offer, yun na yung tatanggapin niya. Okay, himayin natin ito. Kung gumana yung DORA ng ilang dekada, at napakadali namang i-manage ng mga broadcast domains natin ngayon gamit ang mga modernong switches, bakit kailangan pang ibahin yung buong proseso sa IPv6? Magandang tanong yan. IPv6, naging SAR na siya. Solicit, advertise, request, reply. At tinanggal na nila yung konsepto ng broadcast para palitan ng multicast. Is this really just about saving some background network noise? Or may mas malalim na architectural reason bakit pinatay ng IPv6 yung broadcast? Ang nakakabighani rito ay hindi lang ito simpleng pagbabawas ng ingay sa network. Sa hardware level kasi, yung IP4 broadcast ay isang bangungot para sa CPU ng bawat device. Wait, bakit bangot? Kasi kapag nagpadala ka ng frame sa all-F na address, yung ff.ff at iba pa, yung network interface card or NIC ng bawat device sa VLAN na yun. Mga printers, servers, ibang laptops? Oo, lahat sila. Mapipilit silang ipasa yung packet na yun pataas sa operating system nila.
Ipoprocess ito hanggang layer 3 bago lang ma-realize ng OS na, hindi pala ito para sa akin. Tapos ida-drop. Grabe, ang laking pag-aaksaya pala ng CPU cycles nun. Sobra. Kaya sa IPv6, pinalitan ito ng multicast, particular yung FF02.1.2 para sa mga DHCP servers. Sa multicast kasi, yung NIC mismo sa hardware level ang magi-ignore ng packet kung hindi siya nakasubscribe sa multicast group na yun. So hindi na siya aabot sa mismong CPU ng OS. Hindi na. Kaya hindi lang bandwidth yung na-save natin, kundi yung mismong processing power ng buong network. Makes sense. Lalo na kung may libu-libong IoT devices ka sa isang enterprise environment. Ngayon, pagdating naman sa IPv6, meron tayong 3 paraan para makuha ng address. At madalas nakakalito ito. Laging nalilito yung mga admins dyan. Kaya gusto kong gamitin yung analogy ng lunchbox sa isang cafeteria. Sa stateful DHCPv6, parang traditional IPv4 ito eh. Mahigpit yung cafeteria. May pangalan mo yung lunchbox. Oo, nakamap yung eksaktong DUID o MAC address mo dun sa IP address mo, dun sa database ng server. Eksakto. Ganap na kontrolado ng admin kung sino ang may hawak ng anong IP. Perpekto ito para sa mga strict audit at compliance requirements. Tapos, yung pangalawa, Yung pangalawa, yung stateless DHCPv6. Dito, pumasok ka sa cafeteria tapos kumuha ka lang ng walang pangalan na lunchbox. Bibigyan ka lang ng server ng network prefix tapos ikaw na yung bahalang mag-generate ng sarili mong interface ID. bale hindi na nila tinatrack kung sino ang kumuha ng alin. Wala na. At yung pangatlo, ito yung pinaka-radical para sa akin, yung SLAC o yung Stateless Address Auto-Configuration. Sa SLAC, hindi ka na pumunta sa cafeteria. Gumawa ka ng sarili mong lunchbox. Paano nangyari yun sa device level? Kukunin ng device yung sarili niyang physical MAC address, hahatiin niya sa gitna, tapos isisingit niya yung hex values na FF.FE. Tapos para masigurong globally unique ito, ibabaliktad niya yung 7th bit, yung tinatawag na Universal Local Bit. Yung EUI64 algorithm. Mismo, mula sa physical na hardware address, mathematically na-derive yung isang 64-bit interface ID, autonomy at its finest. At yan ang kagandahan ng Slack. Wala ng single point of failure. Kumbaga, kung bumagsak yung DHCP server mo, yung mga IPv6 devices mo na gumagamit ng Slack, patuloy pa rin silang makakapag-usap sa loob ng network. Kasi sila na yung nag-assign ng sarili nilang identity gamit yung router advertisements, di ba? Tama. Pero wait, dito na pumapasok yung tanong ko. Kung napaka-autonomous ng Slack, na hinahayaan natin yung mga devices na gumawa ng sarili nilang identity nang walang server validation? Oo. At sa IPv4 naman, masyadong nagtitiwala yung DORA process sa unang UDP packet na sumagot sa kanya. Hindi ba't we are basically running our entire network access on the honor system? At dyan mismo nagkakaroon ng malaking sakit ng ulo yung mga network engineers. Kasi nagtitiwala lang tayo. Oo, kasi by default walang cryptographic authentication sa layer na ito eh. Magtitiwala yung kliyente sa kung sino mang magbigay ng IP at magtitiwala rin yung network na iisang device lang yung kliyente. Dahil dito, napakadaling magsagawa ng DHCP starvation attacks. Pag-usapan natin yan. Kasi yung naiisip ng iba, sa starvation attack, magpapadala lang yung hacker ng libo-libong peking MAC addresses para ubusin yung IP pool. Parang flood lang. Ganyan nga yung common misconception. Pero sa modernong switches natin ngayon, may port security na tayo eh. Pwede kong i-configure yung switch port na i-drop yung traffic kung makakita siya ng higit sa 3 magkakaibang MAC addresses. Paano pa nakakalusot yung mga tools tulad ng Yesenia sa port security? Yan ang isang napakagandang technical nuance dyan. Yung mga sophisticated na atake gamit yung Yersinia. Hindi sila basta-basta nagpapalit ng layer 2 source MAC address. Kasi alam nilang maboblock sila ng port security. Eksakto. Ang ginagawa nila, pinapanatili nilang iisa lang yung tunay nilang source MAC address dung sa Ethernet frame para makalusot sila sa switch. Okay. Pero ang nirarandomize nila ay yung CHADDR field o yung client hardware address na nasa loob ng mismong DHCP payload sa layer 7. Oh wow.
Wait, ibig mong sabihin? Yung DHCP server kasi, tumitingin siya sa CHADDR payload para mag-allocate ng IP, hindi sa Ethernet header. Ang galing. Kaya ipapamigay ng server yung lahat ng available IPs niya, habang yung switch, walang nakikitang violation dun sa port security kasi iisa nang yung MAC sa Ethernet layer. Tama! Isang napakatalinong exploit sa protocol design natin yan. At kapag naubos na nila yung lehitimong IP pool na isang internal denial of service na in itself, saka nila ilalabas yung mas delikadong hakbang, yung rogue DHCP server. Diyan na magkakaalaman. Gamit yung framework tulad ng Ethercap, yung attacker na ngayon ang sasagot sa mga nagmamakaawang kliyente. Bibigyan nila ng IP address yung biktima, pero ang mas malala, isasama nila yung sariling nilang IP address bilang default gateway at DNS server. At ang resulta niyan? Man-in-the-middle attack. Bawat packet na papunta sana sa internet, dadaan muna dun sa laptop ng attacker para ma-sniff bago i-forward sa totoong router. Sobrang delikado. Pero wait, hindi lang mga kliyente ang nalalagay sa alanganin dito, di ba? Pati yung mga internal DNS infrastructures, lalo na sa mga Microsoft Active Directory environments. Lalo na yung mga gumagamit ng Dynamic DNS o DDNS. Paano nangyayari yun? Sa isang tipikando Windows domain kasi, kapag yung isang endpoint ay nakatanggap ng IP mula sa DHCP, siya na mismo yung direktang kokonekta sa DNS server para i-update yung sarili niyang A record. Parang sinasabi niya, ako si Laptop A, ito na yung bago kong IP. Oo, ganun na nga. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat nito? Parang hinahayaan natin yung mga bisita sa hotel na isulat yung sarili nilang pangalan sa master logbook sa front desk. Magandang analogy yan. 'Di ba? Paano natin pipigilan ng isang bisita na burahin yung pangalan ng iba? Bakit natin pinapayagan ng mga endpoints na pakialaman ang DNS zone ng buong kumpanya? Hindi ba magdudulot ito ng mga dangling records kapag bigla na lang na-disconnect yung kliyente nang hindi nagpaalam? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong. At dyan nagkakamali yung marami kasi nag-iiwan nga ito ng napakaraming stale records. At yung security risk nun? Mas malala. Kung walang sapat na security, pwedeng mag-request ng IP ang isang attacker gamit yung hostname ng isang critical na server. Tapos, i-overwrite niya yung DNS record ng server na iyon para ma-redirect yung internal traffic papunta sa kanya. Grabe! Paano inayos ng mga security architects ito? Bale, yung best practice ngayong, ibinigay na nila yung responsibilidad na ito sa DHCP server mismo gamit yung Option 81 o yung Client FQDN. So, hindi na yung laptop ang mag-update? Hindi na. Yung DHCP server na yung mismong kumakausap sa DNS server para mag-update dahil mas pinagkakatiwalaan ito ng network. Pero paano natin masisiguro na walang mag-override sa records ng iba kahit yung DHCP server na ang gumagawa nito? Halimbawa, nag-release at nag-renew yung kliyente, paano malalaman ng DNS kung kaninong record talaga yun? Dito na pumapasok yung paggamit ng DHCID TXT records, particular sa mga systems tulad ng ISC bind. Ano yung DHCID? Isa siya ang cryptographic hash na binubuo mula sa MAC address o DUID ng kliyente. Ibig sabihin, naglalagay yung DNS ng parang fingerprint kasama ng IP at host name. So may validation process na. Oo, may 4 na simpleng rules yung DHCID check. Una, kung sinusubukan ng server na gumawa ng record at bakante pa yung pangalan, i-add lang ito kasama yung fingerprint. Walang problema. Okay, that's simple. Pangalawa, kung may record na pero walang DHCID fingerprint, ibig sabihin ito ay static IP na manual na nilagay ng isang network admin. Kaya ibablock ng DNS yung update para hindi masira yung manual entry. Oh, that protects the static servers. Galing! Pangatlo, kung may fingerprint na, pero hindi tumutugma sa hash ng kasalukuyang kliyente, ibig sabihin, iba ang nagmamay-ari ng hostname na iyon. Kaya ibablock ulit yung update. So, hindi mananakaw yung pangalan mo. Eksakto. At pang-apat, kung tumugma yung hash, ibig sabihin yung lehitimong kliyente lang yung nag-update ng sarili niyang IP. Kaya papayagan ito ng server. Isang napaka-eleganteng solusyon gamit yung cryptographic hashes para ma-lockdown yung DNS. So secure na yung pangalan.
Pero bumalik tayo sa physical layer, sa layer 2. Paano natin pipigilan yung mismong rogue server na mag-alok ng IP at mag-cause ng man in the middle? Yan ang malaking tanong sa edge layer. Kasi hindi naman tayo pwedeng maglagay ng firewalls sa bawat pagitan ng mga workstations natin sa opisina, di ba? Ang sagot dyan ng mga enterprise network admins ay DHCP snooping. At ito talaga yung kalasag ng network. Yung konsepto kasi ng DHCP snooping, kino-configure mo yung mga network switches para hindi na lang sila maging piping hardware na nagpapasa lang ng packets, nagiging layer 2 firewall sila. Paano niya hinihiwalay yung traffic? Hinihiwalay ng switch yung lahat ng ports sa dalawang kategorya, trusted at untrusted. Yung uplink port na papunta sa core router o kung nasaan yung totoong DHCP server, yun lang yung trusted, di ba? Tama. Tapos lahat ng ports na nakasaksak sa mga workstations ng mga empleyado, automatic na untrusted yan. Ibig sabihin, kapag may attacker na nakasaksak sa let's say port 15, tapos sinubukan niyang magpadala ng DHCP offer o acknowledge frame pabalik sa network para magpanggap na server, Pagkakita ng switch na galing sa untrusted port yung server reply, idadrop niya agad yung packet, walang tanong-tanong. at madalas, pwede i-configure yung switch para i-error disable o i-shutdown yung port na yun, di ba? Oo, goodbye rogue server talaga. Tapos naglalagay din ng rate limiting sa mga untrusted ports para harangin yung mga starvation attacks tulad ng pinag-usapan natin kanina sa Yersinia. Kung magpadala ka ng daan-daang DHCP Discover packets sa loob ng 1 segundo, automatic na ibablock ng switch yung port mo. At habang hinaharang ng DHCP snooping yung mga masasamang elemento, mayroon din siyang ginagawang napakahalagang background process. Ano yun? Habang sinusuri niya yung mga lehitimong DORA traffic, bumubuo yung switch ng isang dynamic na database. Ang tawag doon ay DHCP binding table. Yung listahan ng sino yung nasaan. Oo, itinatala niya yung eksaktong mapping. Anong IP address ang ibinigay sa anong MAC address, sa anong VLAN, at sa anong physical na interface sila nakasaksak. Dito rin madalas ginagamit yung option 82. Yung relay agent information? Tama. Kung saan yung switch mismo ang nag-i-inject ng info sa loob ng DHCP packet. Nilalagyan niya ng circuit ID para malaman kung anong VLAN at port galing yung kliyente at remote ID o yung MAC address ng switch mismo. That is extremely powerful. Binibigyan ng switch yung DHCP server ng eksaktong physical na topology ng kliyente mo. At dito talaga nagiging sobrang nakaka-interes ang lahat. Kasi kapag may binding table na yung switch, pwede na itong i-weaponize ng admin para sa iba pang security features. Diyan na papasok yung DAI at IPSG. Dynamic ARP inspection at IP source guard. Kapag naka-on yung DAI, lahat ng ARP packets na dumadaan sa switch ay bubuksan at ikukumpara dun sa binding table. Kung nagpadala ka ng ARP reply na sinasabing ikaw yung may-ari ng IP na 192.168.1.1 pero yung IP na nakaregister sa port mo sa binding table ay .50, idadrop ng switch ang traffic mo. Imposible na yung ARP poisoning. Oo. Tapos, yung IPSG naman, ilalockdown niya mismo yung port access para hindi ka makapag-send ng IP packets kung nag-spoof ka ng source IP. Ito yung pinaka-implementasyon ng zero trust sa pinakamababang layer. Hindi ka pwedeng magpadala ng traffic kung hindi mo mapapatunayan yung identity mo laban sa database na ginawa ng mismong network. Kaso, teka, napakaganda niyan sa teorya. Pero let's talk about the real-world operational impact. Kung ikukonekta natin ito sa mas malaking larawan, paano yung mga legacy servers, o mga network printers, o mga IoT controllers na nakakonfigure ng static IP? Ayan ang problema. Kasi wala silang DORA traffic eh. Hindi sila nanghingi ng IP address sa server. Ibig sabihin, blanco yung data nila doon sa DHCP binding table ng switch. Kapag in-on ko ba yung DAI at IPSG sa switch na iyon, hindi ba idadrop lang ng switch ang lahat ng traffic nila? At iyan mismo yung sakit ng ulo ng mga network engineers na nag-i-implement niyan. Parang self-inflicted outage yan eh. Mismo, kapag in-on mo ito ng walang masusing pag-aaral, babagsak lahat ng critical na static assets mo. Ang solusyon dyan ay yung administrative overhead ng paggawa ng mga ARP Access Control Lists o ACLs.
Mano-mano? Oo, pati yung pag-configure ng mga static source bindings ng manumano. Kailangan mong i-map isa-isa yung MAC address at IP address ng bawat printer at server dun sa switch configuration mo. Grabe, sobrang tedious niyan. Kaya minsan, nagkakaroon ng pushback mula sa operations team kasi sobrang hirap nitong i-maintain. Pero iyan talaga yung presyo ng isang tunay na hardened network. Alin ang nagdadala sa atin sa huling bahagi? Ang sining ng troubleshooting. Kapag may sumigaw sa floor na wala akong internet, self-assigned IPOAP pa lang yung nakukuha ko. Ano ba yung methodology natin? Paano tayo tumitingin sa ilalim ng hood? Oo, alam nating lahat na dapat i-check muna yung physical na kable, yung layer 1, at kung naka-up yung port. Pero kapag okay naman yun, paano yung deeper diagnostics? Diyan mo na ilalabas yung mga specialized tools mo eh. Halimbawa, kung naghihinala ka na may rogue DHCP sa subnet, pwede kang gumamit ng Nmap. Paano gamitin yung Nmap dun? May specific script kasi ang Nmap na tinatawag na broadcast-dhcp-discover. Imbes na magabang ka lang, yung Nmap mismo yung magge-generate ng valid na DHCP discover packet. Tapos hihintayin niya kung sino-sino yung magpapadala ng DHCP offers pabalik. So kung makatanggap ka ng offer mula sa isang IP na hindi mo nakikilala at bilang official na server mo, Alam mo na agad na may nakapasok na rogue. ang galing. At kung kailangan naman nating makita mismo kung bakit pumapalya yung DORA process ng isang lehitimong kliyente, dyan na tayo gagamit ng packet sniffers. Mga tools tulad ng TCP dump sa Linux o kaya Wireshark. Pakinggan natin yung UDP port 67 at 68. At ang mahalaga rito, hindi lang tayo tumitingin kung may nag-discover at nag-offer. Tinitignan natin yung mismong hex dumps sa loob ng payload. Tama ba yung GIADR field? Baka may maling relay agent misconfiguration sa isang router na nag-i-inject ng maling subnet information. Oo, o kaya baka nakikita natin sa Wireshark na may sumasagot na DHCP offer na may milias response time na sobrang bilis na nanggagaling mula sa isang untrusted port. Na matagumpay na nabablock ng switch kaya nauuwi sa timeout yung kliyente. Eksakto. Kasi yung pag-troubleshoot, hindi yan tungkol sa pagbabasa ng manual at pag-assume kung ano yung dapat mangyari. Ang mga tools tulad ng Wireshark ay nagpapakita ng ground truth. Kung ano yung nakikita sa network wire, yun yung totoo. Ipinapakita nito yung eksaktong negosyasyon, byte by byte na hindi mo makikita sa simpleng Windows Event Viewer. At iyan ang kabuuan ng mahikang nagaganap sa background. Sana sa paghimay natin nito sa deep dive na ito, naging malinaw sa iyo na ang pagiging konektado sa internet ay hindi isang otomatikong karapatan ng device mo. Isa itong maselan at pinag-isipang negosyasyon na nakabalot sa layer upon layer ng security logic. Mula sa pinagmulan nito sa BUDP, patungo sa UDP broadcast race ng DORA hanggang sa eleganteng EUI-64 algorithm ng IPv6 SLAAC. Nakita rin natin kung gaano kadali sa teoryang mag-inject ng fake routing via rogue servers at kung paano gumagante ang mga network engineers gamit ang cryptographic hashes sa DHCID at Layer 2 hardware enforcement. Gamit ang DHCP snooping. Kaya sa susunod na mag-boot up yung machine mo at makakuha ka ng IP sa loob ng milliseconds, isipin mo yung bilang ng mga validation checks, port security sweeps at binding table queries na pinagdaanan ng maliit na packet na yon para lang maprotektahan ang data privacy mo. At bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang pangwakas na kaisipan. Nakita natin kung paano nagbabago yung protocol. Ginamit ng IPv6 yung DUID imbes na simpleng MAC address. At meron na tayong bagong DHCP option 108 na pwedeng i-push ng admin para tuluyang sabihin sa mga kliyente na i-disable na nila ang IPv4 nila at maging IPv6 only na tayo. Unti-unti na tayong nag-e-evolve. Pero isipin mo ito. Habang yung mundo ng cybersecurity ay mabilis na umikot sa framework ng Zero Trust Architecture, darating kaya yung panahon na tuluyan na nating atalikuran ang pag-asa sa IP addresses at MAC addresses bilang basehan ng pagkakakilanlan?
Isang napakagandang teorya niyan. Paano kung sa hinaharap, yung mismong cryptographic identity na ang gagamitin? Tulad ng mga decentralized identifiers na nakabind sa hardware TPM ng device mo? Oo. Na yun na yung direktong gagamitin ng mga routers para i-forward yung informasyon sa buong internet. Kung dumating yung araw na hindi na natin kailangan ng local subnets at dynamic leasing, yung DHCP, isang protocol na naglingkod bilang pundasyon ng modernong internet ng ilang dekada, ay baka tuluyan ng maging bahagi na lamang ng kasaysayan. Isang bagay na napakagandang pag-isipan habang patuloy na nag-i-evolve yung arkitektura ng internet na ginagamit natin araw-araw. Hanggang sa muli nating malalim na pagsusuri sa mga protocols at teknolohiya na nagpapatakbo sa ating mundo. Maraming salamat sa pagsama sa deep dive na ito.